Plaster natin to. Yan. Ayaw kasi guys tumulo yung power nitong TV. Susukatan natin yung kanyang standby 12 volts. Ito guys. Yan. Ipipress ko yung power on button ng TV. Yan. Kung napansin nyo, nagbe-blink siya. Yan. Nag-drop yung kanyang standby 12 volts. Ang ibig sabihin, may problema guys yung power supply. Pag ganitong issue, dito tayo guys mag-concentrate sa primary section ng power supply. Dahil nga una, hindi naman to lumubo yung dalawang kapasitor sa kanyang secondary. Bago natin guys galawin itong power supply section, ihang muna natin ito. Then mag-inject tayo ng power supply na 12 volts. Dito yan. Naka-plaster na siya. Plug-in natin itong adapter. Yan. Plug-in. Yan guys, mayroon na siyang 12.43. Yan. Ipipress ko itong power niya. Yung power ng TV. Yan. Kung napansin nyo, nag-blink siya. Pero hindi nag-drop yung kanyang 12 volts. Ibig sabihin, tama yung ating prediction na yung sira dito ay nasa primary section. Wala ho doon sa may secondary. Ulitin ko na bago natin galawin itong primary section ng power supply, sigurin natin na ma-discharge natin itong nakastore na voltage sa kapasitor. Magamit tayo guys ng ilaw itong aking DIY na short detector. Titignan nyo guys. Hindi kita ko dito. Nakita siya. Kung napansin nyo guys, yan. Na-discharge na siya. Ibig sabihin, wala nang kuryente yung nakastores dito sa kapasitor. Pwede natin ito guys hawakan. Yan. Yan guys, nag-install na lang tayo dito ng 4 wires na power supply module. Hindi kasi kaya gawin itong kanyang mga primary section na kanyang power supply, masyadong maliliit yung kanyang pesa. Kaya ito 4 wires, ginawa natin 3 wires. Pero malaking tulong po ito sa mga technician. Actually meron yan 4 wires, 3 wires, meron 5 wires. Pero bago sumikat itong mga module na ito, 2 years before, mayroon na talagang ginagamit yung mga legit na technician, yung 5L380R. Power on.